Sila pala ang mga artistang pinakahuwarang amo dahil sa kabaitan nila sa kanilang mga katulong. Vice ganda, makailang beses nang ipinakita ng unkabogable star ang pagmamahal niya sa kanyang mga kasambahay na itinuturing niya ring parte ng kanilang pamilya. Sa ilang vlogs nito, minsan niya nang nakasama ang ilang helpers at harapang pinasalamatan dahil sa sakripisyo at katapatan ng mga ito sa kanya. Hindi naman kaila sa publiko ang pagiging kuwela ni Vice, kaya't parang kaibigan lang din ang turing nito sa kanyang mga katiwala. Matatandaang minsan niya nang ikinuwento na sinermonan umano siya ng kanyang mga kasambahay dahil sa kakalabas niya sa kasagsagan ng pandemya, kaya nagpapakita lamang ito ng pagiging malapit ni Vice sa kanila. Ina Raimundo. Parehong napakaswerte sa isa't isa si Ina at ang yaya nitong si Yaya Josie. Dahil magmula pa noong 7 taong gulang pa lang ang aktres, ito na ang nag-alaga sa kanya. Ngayon na may 5 anak na siya, ito lamang ang pinagkakatiwalaan niya bilang katuwang sa pag-aalaga sa kaniyang mga anak. Bilang parte na ito ng kanilang pamilya, ibinigay ni Ina ang labis na suporta at pagtugon sa lahat ng medical needs nito nang madiagnose si Yaya Josie ng isang malubhang karamdaman. Umani naman ang positibong komento si Ina dahil kahit hindi niya ito katugo ay ibinibigay niya ang pagmamalasakit para sa kanilang kasambahay. Danica Soto. Isa si Danica at ang asawa nitong si Mark Pingris sa huwarang amo. Makikita sa kanilang social media accounts ang madalas na pagpapasalamat nila sa kanilang mga kasambahay, kung saan na ipapakita nila ito sa pagbibigay ng tamang pagpapahalaga. Ani Danica, ang mga kasambahay ay hindi dapat ratuhin bilang mga alipin, kundi bilang kasapi ng pamilya. Kaya naman sa tuwing may espesyal na okasyon, espesyal din ang trato ni Mark sa kanilang mga babaeng kasambahay, gaya ng pagbibigay ng flowers at balloons sa tuwing sasapit ang Mother's Day at Valentine's Day. Hindi rin matatawaran ang pagmamahal ni Danica sa ate Angge nito na siyang mas malapit sa aktres dahil ito na ang nag-alaga sa kanya magmula pa noong siya ay teenager. Judy Ann Santos. Bakas sa mag-asawang Juday at Ryan Agoncillo ang kabutihan ng puso nila dahil isa sa patunay nito ay nang minsan nang mag-trending ang larawan at video ng kanilang bakasyon. Nakita ng netizens na parang pamilya na rin ang turing ng mga ito sa kanilang mga kasambahay dahil kasama nila ito sa pagkainan habang kabanding at habang kakwentuhan ang kanilang mga bisita. Nagpapatunay nga umano ito ng pagiging komportable at malapit nila sa isa't isa. Matatandaan ding matindi ang pagmamahal ng aktres sa kanyang yaya Binay na siyang nag-alaga sa kanilang magkakapatid. Ngunit labis ang pagluluksa nito nang pumanaw at ihatid niya ito sa huling hantungan taong 2017 sa edad na 69. Piolo Pascual. Hinangaan ang relasyon ng heartthrob actor at ng katulong nitong si Yaya Moy. Ito na ang kasama niya noong umuusbong pa lang ang kasikatan niya, kaya naman malaki ang naging papel nito sa buhay ng aktor. Maraming ang fans ang naiinggit sa special closeness nila dahil hindi na iba ang turing ni Piolo kay Yaya Moy. Binigay din ito ang kanyang full support nang pag-aralin niya ito ng culinary. Isa na itong ganap na chef matapos makuha ang kanyang diploma sa Culinary Arts and Professional Kitchen Management. Small Laude. Isa na marahil sa maituturing na the best amo ang socialite actress dahil sa napakabuting pagtrato nito sa kanyang mga kasambahay. Kilala man ang pamilya nito dahil sa kanilang karangyaan sa buhay, pero likas ang kabaitan at kaswitan ni Small sa kanyang nasasakupan. Sa dami ng katulong nito sa bahay, marami ang naaaliw sa pagiging malapit nito sa kanyang mga yaya na madalas niyang makasama sa kanyang mga vlogs. Kilala rin ito bilang isang napaka-generous at galanteng amo, kaya naman hindi na mabilang ang mga natulungan niyang individual. Dimples Romana. Maraming netizens ang natouch sa kabaitang ipinakita ng aktres sa kanyang katulong sa napakatagal ng panahon na si Ate V. Matatanda ang taong 2020, mapapanood sa vlog nito ang malaking sorpresa ng aktres at ng kanyang mister. Pinagsumikapan nilang mabigyan ng bagong bahay ang kanilang kasambahay sa panahon ng pandemya. Noong panahong iyon ay 17 taon na nilang kasama si Ate V, kaya't hindi man umano nila kadugo ito, pero malaki ang pagpapahalaga at pagpapasalamat nila sa malasakit at pag-aalaga nito sa kanilang pamilya.
Casey Concepcion. Matatandaang niregaluhan ng aktres ng bahay at lupa ang kanyang childhood nanny na si Nanay Lina para suklian ang hirap at sakripisyo nito sa pag-aaruga sa aktres. Hindi naman lingid sa nakararami na lumaki sa broken family si Casey nang magkahiwalay ang kaniyang mga magulang at ito na ang nagbigay ng kalinga at nag-alaga sa kanya magmula pa noong kaniyang kamusmusan. Hindi na nagawa pang mag-asawa ni Nanay Lina dahil mas pinili raw nitong pagsilbihan si Casey at ang pamilya nito. Cheska Garcia at Dog Kramer. Pamilya na rin ang turing ng Team Kramer sa kanilang mga kasambahay. Alam naman ng marami na ang Team Kramer ang isa sa celebrities na may pinakamalaking bahay at na-e-enjoy din ito ng kanilang 4 na kasambahay dahil nagpatayo rin sila ng 4 na kwarto para sa mga ito. Pagbibiro pa ng mag-asawa na sosyal ang mga ito dahil mayroon din silang sariling sala. Matatanda ang tinupad din ng pamilya Kramer ang pangarap ng isa nilang kasambahay na maipaayos ang barong-barong na bahay nito sa probinsya. Ikinatuwa rin ng kanilang 3 anak na naging parte sila sa pagtupad sa pangarap ng kanilang yaya. Isabel Daza. Kung pagmamahal sa mga kasambahay ang pag-uusapan, paniguradong nangunguna sa listahan si Isabel. Hinahangaan ito kung paano niya tratuhin ang kaniyang mga katulong bilang importanteng bahagi ng kaniyang sambahayan. Para masigurado ang long-term relationship niya sa mga ito, gumawa ng detalyadong kontrata ang aktres para sa mga rules, job descriptions, rights ng kasambahay at mga benepisyo nila bilang empleyado. At para masiguradong masaya ang mga helpers sa kanilang trabaho, isa sa strategy ni Isabel ay ang ginawa niyang questionnaires para malaman kung ano ang kailangan niya pang i-improve bilang employer at kung ano ang mga suliranin nila sa kanilang trabaho. Hinihikayat din itong mag-ipon ang kaniyang mga kasambahay dahil kung gaano umano karami ang kanilang maiipon ay dodoblehin niya ang halaga nito pagsapit ng Disyembre. Isa pa sa pangarap ni Isabel ay ang ma-professionalize ang mga kasambahay sa Pilipinas. Matatandaang nitong September ng taon, nagtatag din ito ng fundraising campaign para sa isang katulong na nabulag matapos maltratuhin ng amo.